Kamusta pong muli, mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron naman tayong kukumentuhan sa news. At sinagot po ng gobyerno ng pamamagitan po ng DFA, ng Department of Foreign Affairs, mga katambay, ang sinasabing mga batikos sa Pangulong Marcos na puro biyahe at napakadalas na pagbiyahe paglabas ng bansa, di po ba? At ito po, dinipensahan po ng DFA. At siya nga pala mga katambay, kung nagugustuhan niyo po ang ating munting channel, yung channel po natin sa YouTube, yung Tambayang Makabayan, syempre, sa YouTube. At sa TikTok po, ganun din po mga katambay, Tambayang Makabayan. Sa komento ni Kamanong, yan po ang mga ating mga YouTube channel at ang ating TikTok, ang Tambayang Makabayan, mga katambay. Ito po, pakinggan na po natin at komentuhan po natin ang pagtatanggol ng Department of Foreign Affairs sa ating Pangulo, mga katambay. Nanindigan ng Department of Foreign Affairs na malaking tulong ang state at working visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalakas ang pakikipag-ugnayan at pamumuhunan sa Pilipinas ng ibang mga bansa. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Maria Elena Algabre, malaking tulong ang international engagement ni PBBM upang masuportahan ang kanyang development agenda para sa bansa. Kaya naman iginit ng DFA na hindi pagsasayang ng pondo ng gobyerno ang mga foreign trip ng Pangulo. The President international engagements is, of course, in support of his development agenda, security, economic, that will redound to the benefits of our countrymen. And for Germany and the Czech Republic, the visit will focus, as we have said earlier, in strengthening partnership with like-minded countries in Europe, especially the promotion of a rules-based international order. Ito ang tugon ng DFA sa mga bumabatikos at kumukwestiyon sa madalas na pagbiyahe abroad ni PBBM. Sa susunod na linggo, nakatakda muling bumiyaya ang Pangulo para sa isang state at working visit sa Germany at Czech Republic. Pero bago ito, kamakailan lamang ay 2 beses ring bumiyahe ang Pangulo sa Australia. Sa darating na March 12 hanggang 13, nasa Germany si PBBM para sa isang working visit. Habang sa March 14 at 15 naman ay pupunta ito ng Czech Republic para naman sa isang state visit. Layo ng pagbisita ng Pangulo na palakasin ang bilateral relations at kooperasyon ng Pilipinas sa 2 European countries. May mga pipirmahang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Germany pagdating sa pagpapalakas ng maritime sector pero sa bahagi ng komersyo o pagninegosyo. This is more on the commercial side. So it's facilitating the movement of maritime trade. And you know very well that 1/3 of the seafarers around the world are Filipinos. And a robust shipping industry in the Philippines and in worldwide will be good for the employment of seafarers, Filipino seafarers. Samantala, isang kasunduan naman sa Czech Republic ang nakatakda rin pirmahan na sesentro naman sa labor sector. Partikular na rito ang ligtas na pagmamigrate, mapangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga Pilipino manggagawa sa kanilang bansa. The Czech Republic has expressed its interest to encourage more Filipinos to participate in the labor market. In fact, they have announced a yearly quota for Filipinos starting this May of 10,000 Filipinos who may enter the Czech Republic for work. Pag-aaralan din ng pamahalaan na magkaroon ng pag-uusap pagdating sa defense. Inaasahan dadalo din ng Pangulo sa Business Forum kasama ang mga kilalang business leaders. Dito i-highlight ng Presidente ang oportunidad ng pamumuhunan ng German at Czech Republic companies sa Pilipinas. Yan po mga katambay, ang sagot po ng Secretary ng DFA, mga katambay, sinagot po ang sinasabing mga Pilipino na waldas, na bawal sa bagong Pilipinas, ang waldas, di ba? Pero ang sinasabi ng ating mga kabayan, di umano, ang nangungunang magwaldas ng pera ng kabambayan, ang Pangulo. Pero siya yung nagsasalita na sa kanyang bagong Pilipinas ay bawal ang waldas, di ba? Mga katambay, ang komento ni Kamanong, yun nga yung sinasabi kong madalas, di ba?
na bago ka umalis ng iyong sambahayan, ayusin mo muna yung sambahayan mo. Dahil yung sambahayan mo, maraming problema, di ba? Puro problema. Dahil 2 taon na. 2 taon na po ang problema ng ating bansa, lalo sa inflation ng pagkain, di ba? Napakabilis ng pagtaas ng inflation ng pagkain. Hindi pa kasama inflation na walang trabaho. Maraming tambay. Dumadami na po ang tambay ng mga Pilipino ngayon, mga katambay. Di ba? Pero ano ang solusyon ng Pangulo, di ba? Una, yung magbibiyahe nga, sinasabi, para makahingkaya tayo ng maraming mamumuhunan sa ating bansa. Eh, hindi pa natin malalasahan yun eh. Pero yung bansa mo, lugmok sa kahirapan. Dapat yun muna tutukan mo. Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, hindi po nagkaganyan ng Pilipinas. Di po ba mga katambay? Kahit na hindi nagbibiyahe at napakaraming biyahe ng dating Pangulong Duterte, mataas ang ekonomiya ng bansa. Di ba? At mismo, yung mga bansa na nagtitiwala kay Pangulong Duterte, ang namumuhunan at pumupunta sa Pilipinas. Bakit po ngayon sa bagong Pilipinas parang tayo ang nagmamakaawa? Wala po bang investor na magtiwala sa administrasyon ng ating Pangulong Marcos at hindi sila pumupunta ng Pilipinas? At kailangan tayo pa ang parang nagmamakaawa na mamuhunan sila sa ating bansa? Di po ba? Saka ang sinasabi nga ni Kamano, yung bansa natin hindi pa ayos para dagsain ka ng mga banyaga para mamumuhunan sa ating bansa. Di ba? Di ba natin nakikita ang problema ng ating bansa, mga katambay? At hindi rin ba nakikita ng Pangulo ang ating bansa? Sagana sa di umano korupsyon, red tape. Di ba? Kabi-kabila ang korupsyon. Tapos napakataas ng kuryente, ng tubig, ng internet. Di ba? Pagkain, gasolina. Paano mamumuhunan ng isang banyaga sa iyong bansa? Kung lahat mataas sa iyong bansa. Di ba? Tapos, nandiyan pa ang mga nasa gobyerno di umano na hindi sila pumapayag ngayon, di ba? Napakaraming under the table, di ba? Ang daming mga kailangan maglalagay ka pa. Korupsyon, di ba? Tapos, nandiyan pa isang matinding problema ng bansa, di ba? Yung mga kaliwang grupo, di ba? Mga terorista, di ba? May sariling gobyerno rin yung mga yan, di ba? Mga terorista, mga makaliwang grupo, nangihingi rin ng mga tax yan, revolutionary tax. Di ba mga tambay? Sino ang negosyanteng maglalakas loob? Di ba? Lalo kung ang negosyo dadali mo sa probinsya na nahandun yung mga makakaliwang grupo. Sige nga, mga tambay. Sinanununog yan. Perwisyo ang dala niyan hanggang ngayon, hindi natatapos. Di ba? Tapos, ang solusyon ng Pilipinas kailangan makahingkaya tayo ng makapagbigay ng trabaho. Nandiyan na po yan Yung mga seafarer natin, hindi pa Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos, nagpapangsyon na yan. Dire-diretso na yan. Saka ang tatak ng Pilipino, mga katabayan, sinasabi ko nga ni Kamanong, iba ang Pilipino pag nagtrabaho sa ibang bansa. May tatak tayo. Hindi nila tayo po pwede itsapwera ng mga ibang bansa. Ibang magtrabaho mga Pilipino. Diba? Lalo sa mga number 1 OFW. Hinahanap-hanap ng mga banyaga kung paano magtrabaho tayo, mga katabay. Lahat ng Pilipino, basta nagtrabaho halos sa ibang bansa, meron man mga pailan-ilan na nagkakaproblema, hindi pinapalad. Pero pag pinag-usapan na ang trabaho ng mga Pilipino, hindi mo na kailangan yan ilako. Mismong mga Pilipino na, tayong mga Pilipino na, ang nagtataas sa ating bansa. Yung ating skills, yung ating trabaho, yung ating kasipagan. Hindi mo na kailangan ibenta yan. Di ba? Lalo sa seafarer. Ang mga seafarer natin, gustong-gusto ng mga may-ari yan, ng mga barko, mga shipping company malalaki. Dahil iba tayong magtrabaho, ang sisipag natin. Hindi uso-uso natin sa atin ng pahinga. Tinatapos natin ang trabaho natin, di ba? Hindi katulad ng ibang banyaga. Tamad. Pero mga Pilipino, huwag naman tayo masasaktan. Tamad lang tayo pag nasa Pilipinas tayo. Pero pagka dinala mo na sa ibang bansa, ang sisipag na. Di ba, mga tambay? Kaya nga si Kamanong, hindi believe din sa mga ganyang sitwasyon na pupunta ka ng Germany, Czech Republic para endorse mo yung mga manpower natin.
nandiyan na yan. Hindi mawawalan ng trabaho ang ating mga Pilipino sa labas ng bansa, mga OFW natin. Dahil may sarili yang diskarte at masisipag nga, di ba? Pilipino, lalo. Lahat ng klaseng Pilipino, lahat ng trabaho, di ba? Talagang iba ang Pilipino, may tatak na ibang lahi. Pag sinabing Pilipino, Pilipino, it's good, 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 di ba? Gumaganon siya, very good, very nice, very polite, di ba? Sinasabi ng mga banyaga sa atin. Tapos parang ngayon ka lang nag-uumpisa. Itong gobyerno natin, parang ngayon lang nag-uumpisa na yung mga manpower natin, parang ngayon lang nangailangan ng suporta. Matagal na nagpapanksyon yan. Ang sinasabi ni Kamanong, pabutihin mo muna yung sitwasyon ng bansa. Dahil yung pinalitan po ng Pangulong Marcos, ibang magtrabaho. Bansa ang inuuna. Di ba? Napakarami nagawa ni Pangulong Duterte nung kanyang pag-uumpisa. Umpisa pa lang, napakarami na nagawa. Ito po, ni si Pangulong Marcos, hindi ko naman po siya minamaliit dahil ganyan po ang kanyang klase ng kanyang panunungkulan. Pero ang sinasabi ko nga, yung presyo ng bilihin, hindi mo matutukan. Di ba? Hindi mo matutukan yung pagbulusok ng pangangailangan ng mga taxpayer, ng mahihirap. Di ba? Paano naman yung mga nagtatak sa gobyerno na ginagamit yung pondo taon-taon na inilulustay di umano? Galing sa taong bayan po yun. Pero yung taong bayan, lugmok sa kahirapan. Ganun po ba ang pinagtatrabaho nyo sa taong bayan na nagbibigay ng panggastos nyo, buwan-buwan, at sa 12 buwan? Na sa amin ang gagaling yung inyong iniwawaldas di umano. Pero ang ganti nyo sa mga Pilipino, ganito lang. Ganito lang sa loob ng 2 taon na magtiis kami na ganong kalaki ang kataasang bilihin sa bayan ng ating bayan. Napakalaki. Diba? Tapos ang sweldo, ganun lang kaliit. Diba? Kaya ang mga Pilipino, tayong mga Pilipino, pagka ganyan ang klase ng gobyerno panunungkulan, mas gusto pa natin umalis ng Pilipinas, di ba? Dahil wala tayong kabuhay-buhay sa Pilipinas, di ba? Pagka ganito, di ba? Kasi ang nakikita solusyon lang ng gobyerno natin, kadiwa, di ba? Yun ang kadiwa. Tapos yung mga programa na ginagawa ng DA, di ba? Pantawid gutom, di ba? Tapos ayuda. Di ba? Yun lang ang solusyon. Band-aid solution yun eh. Hindi pang buong Pilipinas yun, mga tambay. Yung solution na yun, band-aid lang yun. Tapos solusyon ng Kamara, mag-ubos din ng pera. Di ba? Ilang daang bilyon ang nilaan nila, pondo. Kasama na yung pondo sa Chacha, di ba? Talagang waldas ang nangyayari. Tapos yung mga travel nga ng Pangulo, hindi pa natin nalalasahan niya, magdadalawang taon na. Wala pang nalalasahan ng mga Pilipino riyan. Di ba? Yung sinasabing trabaho, 2 taon na, wala pa. Di ba? Hindi pa namumuhunan sa Pilipinas ang mga banyaga. Puro pangako pa lang, di ba? Puro pangako, pledge. Pero yung bansa mo, lugmok na sa kahirapan. Hindi ka pa rin umaaksyon. Di ba? Ang mga Pilipino, hindi sanay ng ganyang pamumuno na, di ba? Dahil meron na silang nadanasan. Sinasabi nga ni Kamanong, yung panunungkulan ni Pangulong Duterte, nalasahan ng mga Pilipino. Hindi sila talaga naghirap ng ganyan. Ang mga pagkain, hindi bumulusok ng ganyang kataas, di ba? Mga tambay. Kaya, ibang-iba pagka pinag-comparison mo yung 6 na taon ni Pangulong Duterte at ito, 2 taon na. Bigas pa lang, hindi na kayang maipababa. Parang walang political will, di ba? Hindi katulad ni Pangulong Duterte, may political will. Ito, pabago-bago rin ang isip, di ba? Babago-bago ang desisyon. Sabi nga nila, di umano, di ba? Kaya ang kawawa, tayong mga Pilipino ang kawawa. Pagka ganito ang diskarte at paninindigan ng ama o pangulo ng bansa, di ba? Yan lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa sinabi at tinura ng DFA na malaking kabutihan sa ating bansa ang ginagawa ng Pangulo na kanyang pagbiyahe-biyahe. Sinasabi nga ni Kamanong, pwede ka magbiyahe. Ayusin mo muna yung bansa natin. I-settle mo muna yung problema o di saka ka magbiyahe. Tapusin mo yung mga problema ng bansa, di ba? Korupsyon, di ba? Number 1, korupsyon, di ba? Tapos nagtataas ang mga bilihin natin, di ba? Para pasukin tayo ng marami investor, di ba? Di ba? Tama? Kayo po, ano sa tingin niyo mga tambay? Di ba? Yan lang po mga tambay. Si Kamanong po, nag-iiwan pong mahalin pa rin natin ang ating bansa.
Tiis-tiis lang, may pag-asa pang makabangon tayo muli. Paalam, bye-bye.